Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinabibilis na ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang rehabilitasyon ng Paliwan Bridge sa Antique na napinsala ng Tropical Storm Paeng noong nakaraang taon. Sa isang talumpati, inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na gawing prioridad ang pagkukumpuni sa tulay na nagdurugtong sa Antique sa iba pang lalawigan. Pinatiyak din niyang matibay at hindi substandard ang pagkakagawa dito. Ayon sa Pangulo, pinagtutuunan ng gobyerno ang pagtatayo ng infrastrukturang magpapabilis sa pagpapadala ng mga produktong agrikultural sa mga pamilihan na siyang nakatutulong sa pagpapanatili ng food security sa bansa. Maliban sa Paliwan Bridge, napinsala rin ng Bagyong Paeng ang Oyungan Bridge na nagdudugtong sa Antique at Iloilo. Nasa Antique si Pangulong Marcos para mamigay ng 1,000 sako ng premium na bigas sa mga benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino program sa lalawigan. Pagkatapos ito, namigay din ng 1,000 sako ng bigas ang Pangulo sa mga benepisyaryo ng 4Ps sa Kalibo, Aklan. Bahagi pa rin ito ng smuggled na bigas na nakumpiska sa Zamboanga City. Kumpiyansa si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na makakamit ang hangarin ng gobyerno na tuluyang masugpo ang communist insurgency sa Western Visayas. Sa isang pulong kasama ng militar sa Camp General Macario Peralta Jr. sa Hamindan, Capiz, ikinatuwa ng Pangulo ang patuloy na pagpapanatili ng Philippine Army ng kaayusan sa rehiyon, kasabay ng pagsugpo sa mga rebeldeng komunista. Binigyan din ng Pangulo ang pag-alis sa presensya ng mga rebelde sa pamamagitan ng pagputol na pinagkukunan nila ng pondo. Ayon kay Army 3rd Infantry Division Commander Major General Marion Sison, ginagamit ng mga rebelde ang mga indigenous people at iba pang minority group para lokohin ang mga international institution at mapondohan ang kanilang operasyon. Bahagi ang 3rd Infantry Division ng Joint Task Force PIR na tumutugi sa mga rebeldeng komunista sa Western Visayas at Central Visayas. Hikayatin ng Department of Transportation ng Asian Development Bank o ADB na pondohan ang mga karagdagang proyektong pangtransportasyon sa bansa. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, makikipagtulungan ang ahensya sa ADB para mabuksan ang karagdagang oportunidad sa pagpapaunlad ng kalakalan, negosyo, trabaho at turismo. Siyam na kasunduan ang nabuo sa pagitan ng DOTR na nagkakahalaga ng 1.2 trillion pesos para sa pagpopondo ng infrastrukturang panghimpapawid, railways at kalsada. Kabilang sa mga pinupondohan ng ADB ang North to South Commuter Railway, MRT4, Davao Public Transport Modernization Project, EDSA Greenways Project at Infrastructure Preparation and Innovation Facility Output 3. May hawak pa ang ADB na 17 contract package na itinatayang nasa 187 billion pesos. Maliban sa pagpupondo, kailangan na DOTR ng technical assistance mula sa ADB para sa pagpumonitor, pagsusuri, pagbubuwis at pagdevelop ng right-of-way acquisition manual para sa mga proyekto nito. Tiwala si Bautista na makatutulong ang mga proyektong pinupondohan ng ADB para makahikayat ng dagdag na pamumuhunan at maging gateway sa Asya ang Pilipinas. Epektibo na sa Oktubre 8 ang pisong dagdag pasay sa mga jeep sa buong bansa. Samantala, inaasahan namang didesisyonan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang petisyon para sa 5 pisong dagdag pasahe bago matapos ang taon. Ang ulat mula kay Marita Mohamed. Simula sa Linggo, ika-8 ng Oktubre ay ipatutupad na ang pisong dagdag pasahe sa mga jeep ayon kay LTFRB Technical Division Head Joel Bolano. Dahil dito, pansamantala umanong papatak sa 13 piso ang pamasahe sa mga tradisyonal na jeepney mula sa dating 12 piso. Magiging 15 pesos naman ang singil sa mga modern public utility jeep mula sa dating 14 na piso. Paliwanag ng LTFRB, pansamantala lamang ang pagtaas ng pasahe sanhi ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala, wala pang pinal na desisyon at tatalakayin pa ang hiling ng ilang transport groups na 5 pisong taas pasahe. Actually po yung target ng board na sana before the end of the year, mapagdesisyon na po yung petition kung igagaran o
o hindi. Ano? Kung ikagrant naman, magkano. So, yun po yung target. Kaya nga after the provisional increase na hearing last Tuesday, ay nag-set na po agad ng next hearing para mahabol po na mailabas siya bago pa po magtapos ng taon. Tuloy-tuloy naman ang pamimigay ng fuel subsidy para sa mga driver at operator ng mga pampublikong transportasyon. Pero ayon sa LTFRB, hindi pa rin ito sapat para mapunan ang pagkalugi ng mga nasa sektor na ito. Sa ilalim kasi ng fuel subsidy program, makakatanggap ng minsanang ayuda ang mga ito. 10,000 piso para sa operators ng modern public utility jeepney at UV at 6,500 pesos naman para sa operators ng traditional na jeep. Yung pong fuel subsidy natin, one time kasi ito, ibig sabihin pag binigay ho ito, kung gagamitin ho ito ng ating mga driver at operator para ipang dagdag doon sa gap ng increases from the time na nagsimulang tumaas, ay tatakbo lang ho ito ng mga ilang araw. Kasi kung katulad po sa mga public utility vehicle natin, like for example yung mga traditional jeep natin, 6.5 lang po yan one time. So kung i-divide mo yan sa mga operational cost nila sa gasoline, ay hindi siya tatagal ng ganun katagal. Kaya possible po na mas makakatulong din ito sa kanilang increase na temporary na 1 peso. Ayon kay Bolano, isa sa nakikita nilang solusyon ay ang net contracting. Sa ilalim nito, may babayaran pa rin na pamasahe ang mga commuters, pero sasagutin ng gobyerno ang lugi ng mga driver at operators dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Paliwanag ni Bolano, ito ay para maiwasan ang kakulangan sa pampublikong sasakyan, lalo't marami sa mga ito ang halos hindi na umano makabiyahe dahil sa pagkalugi. Kasi ang tinatarget po ng ating net contracting is ma-augment po yung nawawalang kita ng ating mga operator dahil nga po dun sa una yan, pagtaas ng crudo o kaya yung pong effect pa rin ng ating pandemic na kung mapapansin nyo, hindi pa rin bumabalik talaga yung tamang kinikita nila. Saka yung ibang pagtaas ng mga cost ng kanilang operation. So yun po yung inaayudahan natin ulit yung mga operator. But ang benefit naman po dito ng ating mga pasahero, yun po again, yung availability ng public transport anytime dun sa mga ruta na in-identified natin. So dati kasi minsan kahit sabihin mo na mayroon na number of authorized public transport yan, hindi lahat bumabiyahe. Samantala, hati naman ang opinyon ng publiko sa pisong taas sa pamasahe. Para sa akin, yung per hike na yan, hindi naman importante yung per hike. Ang importante, ibaba yung diesel. Kung per hike lang, lalo lang kaming, halimbawa, natupad yung per hike na piso. Ang dadagdag naman na boundary, 100. O, di bali, wala lang din yun. Kaya mas maganda, ibaba na lang yung crudo kaysa doon sa per hike. Baba na lang ang diesel kaysa magdagdag ng piso. Kasi kawawa yung mga commuters eh. Kulang pa rin, hindi pa rin sapat eh. Kasi mataas ang gasolina eh. Alam nyo naman, at saka hindi pa naman bumabalik yung dating biyahe eh. Pag tumaas yung mga driver, taasan din po yung sahod ng tao para may pangtustos din po kami sa pamasahe. Siyempre, need naman ng mga driver yun para further income as well. And then for us naman, since we have a work, para kawawa naman yung mga walang work na hindi kayang magdagdag ng pasahe for that amount. Sa amin, kawawa din ang driver kung walang kikitain, di ba? Dapat yung gasolina ang maanuhan natin na maibaba. Para sa PNA Headlines, ako si Marita Muahe. Sa balitang sports, nakasungkit ng isa pang gintong medalya ang Pilipinas sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Nakabit ito ni Annie Ramirez matapos talunin si Galina Duvanova ng Kazakhstan sa Jiu-Jitsu Women's 57 kg class. Ito ang ikalawang gold medal ng Pilipinas sa larangan ng Jiu-Jitsu. Kahapon, nakakuha rin ng ginto ang kapwa niya Jiu-Jitsu fighter na si Meggy Ochia sa 48 kg class. Samantala, nanalo ng bronze si Jenna Napolis matapos talunin si Hassa Al-Sham ng United Arab Emirates sa women's 52 kg class. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines.
Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 80 days na lang, Pasko na. Ako si Stephanie Sevillano. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.